Good day to everyone! For today's video is magkakaroon ulit tayo ng bagong presentation about renewable energy, especially sa hydrogen power plant. So dahil sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa enerhiya, dahil sa pagtaas ng populasyon at lumalalang epekto ng climate change, ay mahalagang makahanap tayo ng mas malinis at may sapat na pinagkukunan ng kuryente. Isa sa mga bagong solusyon na binibigyang pansin ngayon ay ang hydrogen power plant. So, ang hydrogen power plant ay isang uri ng pasilidad na gumagamit ng hydrogen bilang pangunahing fuel nito upang makalikha ng kuryente. Hindi tulad ng mga traditional na power plant na gumagamit ng fossil fuel, coal at langis. Ang hydrogen ay itinuturing na malinis na enerhiya dahil ang pangunahing byproduct nito ay ang tubig lamang at hindi nakakapagdulot ng polusyon sa hangin. So magandang pag-aralan natin yung mga ganitong klase ng renewable energy. So ang hydrogen power plant ay isang makabagong konseptong disenyo na naglalayong maging malawakang pinagkukunan ng kuryente sa hinaharap. At ito ay isang pasilidad na gumagamit ng hydrogen upang makalikha ng kuryente. Ang proseso ay karaniwang nagsisimula sa paghihiwalay ng hydrogen at oxygen mula sa tubig sa pamamagitan ng tinatawag nating electrolysis. At pagkatapos ay ginagamit ito sa mga fuel cell or mga turbine upang makabuo ng kuryente. Ang kagandahan ng teknolohiyang ito ay ang pangunahing byproduct ay ang tubig, kaya halos walang polusyon na nalilikha. Dahil dito nakikita ang hydrogen power plant bilang isang mahalagang hakbang tungo sa malinis, mas ligtas at mas sustainable na sistema na pwedeng pagkunan ng enerhiya na makakatugon sa lumalaking pangangailangan ng tao habang sumasabay din sa pangangalaga sa ating kalikasan. So ang isang hydrogen power plant ay mayroong malalaking tangke ng liquid hydrogen na nagsisilbing pangunahin ng supply ng enerhiya. Ang hydrogen mula sa mga tangke ay ipinapadala sa mga libo-libong hydrogen fuel cells. Para mas lalong maintindihan, ang mga fuel cell na ito ay parang baterya lamang. May dalawang terminal at may laman na electrolyte fluid na tumutulong sa mga reaksyon. Kapag pumasok na ang hydrogen at oxygen sa loob ng mga fuel cells, sila ay nagsasanib sa tulong ng electrolyte. Sa prosesong ito, nabubuo ang kuryente gamit ang tubig bilang byproduct. Ang tubig ay inilalabas sa hiwalay na port, habang ang kuryente naman ay kinokolekta mula sa mga terminal. Ang nakuhang kuryente ay iniimbak mula sa napakalalaking baterya na kayang maglaman ng multi-ton na enerhiya. Kapag kailangan na ang kuryente, ito ay nilalabas mula sa mga baterya at ipinapadala sa local power grid, katulad na ginagawa ng karaniwang planta ng kuryente. Sa ganitong paraan, ang hydrogen power plant ay nagiging isang malinis at mas efficient at alternative na kumbaga sa mga traditional na power plant na gumagamit ng fossil fuel. Proceed naman tayo dito sa battery parts and functions. Mahalaga ito dahil ang mga battery ang nagsisilbing storage ng energy para sa mga system gaya ng hydrogen power plant. May tatlong pangunahing parts ang isang battery: ang electrolyte, anode at cathode, na bawat isa ay may critical na tungkulin sa pagdaloy ng kuryente. Unahin na natin i-discuss yung electrolyte. Ito ay isang chemical compound na nagsisilbing daluyan ng kuryente. Kung makikita natin sa slide, nagagawa ito sa pamamagitan ng pagbabago into ions kapag ito ay natunaw o naging solution. Pwede itong maging liquid o paste-like substances. Halimbawa nito ang ammonium chloride, potassium hydroxide, at ang sulfuric acid na karaniwang makikita sa mga lead acid batteries. Isipin nyo ito bilang bridge o yung tulay na nagpapagalaw ng mga charges sa loob ng battery. Susunod naman ay ang anode, na siyang negative electrode o ang tinatawag na reducing electrode. Ang function nito ay mag-release ng electrons papunta sa external circuit, kaya naman ito ay nag-oxidize habang nangyayari ang reaction. Dito nanggagaling ang kuryenteng ginagamit natin sa ating mga load o gadgets, katulad ng mga cellphone. Ilan sa mga common examples ng anode materials ay ang zinc, metallic lithium at lead. Ang huling part naman ay ang cathode, ang positive o oxidizing electrode. Kabaligtaran lang nito ang anode dahil
Ito ang tumatanggap o nag-acquire ng electrons galing sa external circuit. Kaya ito ay nagre-reduce. Ang mga materials tulad ng manganese dioxide, carbon at lead dioxide ang madalas gamitin dito. Sa madaling salita, ang kuryente ay lalabas sa anode, dadaan sa inyong device at babalik sa cathode. Habang ang electrolyte naman ang kumukumpleto sa daloy sa loob. Kumbaga meron silang pwede natin tawaging teamwork. Dahil sila ang nagbibigay daan sa maayos na pag-store at paggamit ng renewable energy. Okay, proceed naman tayo sa next slide. Makikita natin sa slide na ito ang schematic diagram ng isang battery para mas ma-visualize natin kung paano talaga nag-i-interact ang mga parts na tinalakay natin kanina. Dito natin makikita ang actual na galaw ng mga electrons at ions habang nagsusupply ng power ang battery sa isang load, gaya ng ilaw tulad ng nasa diagram. Mapapansin nyo sa kaliwang bahagi, ayun ang anode. Gaya ng nabanggit, dito nagsisimula ang process ng oxidation kung saan nagre-release ng electrons. Kung susundan nyo yung arrow line sa taas na may label na electron flow, makikita nyo na ang electrons ay lumalabas sa anode, dumadaan sa wire at papunta sa ilaw, at papunta rin sa cathode sa kanang bahagi. Ito yung external circuit flow na nagbibigay ng kuryente sa ating mga devices. Sa loob naman ng battery, nakababad ang mga electrodes sa isang electrolyte solution. Mapapansin nyo ang mga asul na circles na may plus sign. Ito ang mga positive ions. Habang ang electrons ay dumadaloy sa labas, ang mga ions naman ay gumagalaw sa loob ng solution para ma-maintain ang electrical balance. Makikita nyo rin sa gitna ang isang semi-permeable barrier. Napaka-importante nito dahil hinahayaan nitong makalusot ang mga ions, pero pinipigilan nito ang direktang pagdidikit ng anode at cathode para maiwasan ang short circuit. Ibig sabihin lang, ang diagram na ito ang nagpapakita ng kompletong cycle, ang conversion ng chemical energy into electrical energy. Ang pagdaloy ng electrons sa labas at paggalaw ng ions sa loob, sa tulong ng electrolyte at barrier, ang nagpapatunay na ang battery ay isang dynamic system na kayang mag-provide ng steady na kuryente para sa ating mga renewable energy requirements. Dito sa slide, makikita naman natin ang battery construction, kung saan ipinapakita ang actual na structure ng isang common dry cell battery. Dito natin makikita kung paano ina-apply sa physical build ang mga components na pinag-aralan natin kanina. Magsimula tayo sa gitna, yung kulay itim na stick. Iyan ang carbon rod. Ito ang nagsisilbing positive electrode natin. Sa pinakataas nito, mayroong metal cap na may plus sign. Ito ang positive terminal ng ating battery. Ang paligid naman ng carbon rod ay binabalutan ng manganese ore oxide na siyang tumutulong sa chemical reaction para magpatuloy ang daloy ng kuryente. Kung titingnan nyo naman ang outer layer, mayroon tayong zinc case. Ito ang nagsisilbing negative electrode o anode. Ang ilalim naman nito ay ang metal bottom na may minus sign, na siya namang negative terminal. Bale, ang zinc case ang nag-hold sa lahat ng internal parts ng battery habang gumaganap din bilang active material sa reaction. Sa pagitan ng carbon rod at zinc case, makikita nyo ang moist phase of ammonium chloride. Ito ang ating electrolyte. Gaya ng nabanggit ko kanina, dahil ito ay isang phase at hindi purong liquid, tinatawag natin itong dry cell. Ang moisture nito ang nagbibigay daan para makagalaw ang mga ions sa loob. Ang construction na ito ay design para maging compact at portable. Ang maayos na pagkakalatag ng carbon rod, zinc case at electrolyte phase ang nagbibigay sa atin ng reliable na source ng energy na madaling gamitin sa iba't ibang applications sa ilalim ng ating renewable energy study. Hello everyone, I am Mark Sindril Pidiga from BSEE3C, and for this report, i-discuss natin kung ano ba yung nagiging process ni battery, kung papaano siya gumagana,
at kung paano siya nakakapag-produce ng electricity. So, in this slide, battery, how it works. A battery converts stored chemical energy into electrical energy through electrochemical reactions, driving electrons from the negative terminal or the anode to the positive terminal or the cathode through an external circuit. It consists of three main components: an anode, a cathode, and the electrolyte, which allows ions to move between them while forcing electrons to take the external path. So, ang process pala na nangyayari sa battery ay si anode yung nagpo-produce ng ating mga electrons. And yung mga electrons na yon na pinroduce ni anode, ito yung magpo-flow doon sa ating external circuit. Ito na yung ginagamit natin na electricity. And then, yung electrons, magpupunta na sila doon sa cathode. And meanwhile, yung ions, they move inside the battery through the electrolyte to balance the charge. So, proceed tayo dito sa next slide na ito yung fundamental components of a battery. Meron tayong apat. Ang una ay si anode. This is the negative electrode. It is also the terminal that releases electrons through the process of oxidation. So, si anode, siya pala yung tinatawag natin na negative electrode. Tapos, kay anode, dito rin yung terminal na nagre-release sa mga electrons doon sa, ito yung process na tinatawag natin na oxidation. And then the next one is the cathode. This is the positive electrode. Kung si anode, siya yung negative electrode, ito palang si cathode, siya naman yung positive electrode. It is also the terminal that accepts electrons. Siya yung tumatanggap doon sa mga electrons na nire-release ni anode. Ang tawag doon sa process na yon ay reduction. And then the third one is the electrolyte. Electrolyte, a chemical medium, liquid, paste, or solid that allows ions to move between electrodes while blocking direct electron to flow intensity. So, si electrolyte, ito yung nagsisilbing daluyan ng ions sa loob ng battery. Na-allow nito yung paglipat ng ions mula doon sa anode papunta sa cathode upang makumpleto yung ating electrochemical reaction at para makapag-produce na rin ng kuryente. And then the last one is the separator, a porous membrane preventing physical contact between the anode and cathode to avoid short circuit. So, ang separator naman, ito yung manipis na layer sa loob ng battery na naghihiwalay doon sa ating anode at sa ating cathode. Kumbaga, siya yung physical barrier nung dalawa na yon. And yung main function niya para maiwasan yung pagkakaroon ng short circuit. Once kasi na nagdikit si anode tsaka si cathode, there is a possibility na masira o sumabog yung ating battery. And then, yun nga, kaya andun si separator para maging safe at para maprotektahan din yung ating mga gamit. And then for the third slide, the chemical reaction in zinc-carbon batteries. So, zinc-carbon batteries, nag-ooperate pala siya sa pamamagitan ng redox reaction between sa zinc anode and manganese dioxide cathode. And nagpo-produce sila ng typically 1.5 volts. So, ang anode natin, si zinc, ang cathode natin, yung manganese dioxide, and then yung electrolyte, si ammonium chloride. And then yung overall reaction sa cell ay makikita natin dito sa ibaba na parte ng ating slide. And for the last slide, para sa aking part dito sa aming report, makikita natin dito yung figure ng ating fuel cell stack. So, ang fuel cell stack, ito ay isang device na ginagamit para makapag-produce ng kuryente gamit lamang ang hydrogen at yung ating oxygen. Hindi ito katulad ng battery na nakakapag-store ng energy. Ang fuel cell ay tuloy-tuloy na magpo-produce ng kuryente hanggat mayroon tayong supply ng fuel. So, paano nga ba ito gumagana? Or paano yung process na nangyayari dito kay fuel cell stack? So, ang una, ang hydrogen gas pumapasok sa doon sa anode. Makikita natin yan dyan sa ating PowerPoint. At sa tulong ng catalyst, ito ay nahahati sa protons
at saka sa electrons. So, ang electrons, dumadaan ito doon sa ating external circuit. Ito yung nagiging electricity. And yung protons naman, dumadaan sa ating proton exchange membrane. At pagkatapos, yung oxygen, pumapasok doon sa ating cathode. At doon sa cathode, nagkakaroon tayo ng reactions. Nagko-combine yung ating oxygen, yung protons at saka ang electrons. Ang magiging result niya ay tubig o yung ating H2O at yung init o yung tinatawag na heat. At ang nagiging output ng ating fuel cell ay electricity, water, and heat. And overall, ang fuel cell stack ay isang efficient at environment-friendly na paraan ng pag-produce ng kuryente gamit lamang ang hydrogen at oxygen, kung saan ang tanging byproduct ay tubig at init. Okay, so first, hydrogen is pumped into the fuel cell through a flow plate. Sa anode, ang hydrogen molecules ay nahati into protons and electrons. The electrons travel through an external circuit which generates electricity, while the proton passes through the PEM membrane. Ang PEM membrane ay parang filter na pinapadaan lang ang mga protons at hinaharang ang electrons. Habang nangyayari ito, ang electrons ay ginagamit to power the vehicle, like lighting up the bulb or moving the car. Then, oxygen is pumped into a cell through another flow plate at the cathode. Sa cathode, oxygen, protons, at electrons combine together to create water. This process is what makes the fuel cell so clean. At the end, ang water na nalikha ay lumalabas bilang byproduct. Ito ang lumalabas sa exhaust kaya eco-friendly siya. Okay, so in this slide, we dive deeper into the working principle of hydrogen fuel cells. Fuel cells work similarly to batteries, pero ang kinaibahan, hindi sila nauubos o kailangan i-recharge. They produce electricity and heat as long as fuels like hydrogen is supplied. A fuel cell has two electrodes, the negative one called the anode and the positive one called the cathode. Sandwiched in between them is the electrolyte. Hydrogen is fed into the anode while air or oxygen is supplied to the cathode. Now, at the anode, a catalyst separates hydrogen molecules into protons and electrons. The electrons travel through an external circuit creating the flow of electricity, while the proton passes through an electrolyte to the cathode. Sa cathode, the protons combine with oxygen and the electrons to produce water. And this reaction also generates the heat. Okay, so in this slide, it shows the working principle summary of a hydrogen fuel cell. Hydrogen gas enters the cell at the anode while oxygen is supplied at the cathode. At the anode, hydrogen is split into protons and electrons using a platinum catalyst. Ang protons dumadaan sa polymer electrolyte membrane or PEM, habang ang electrons ay napipilitang dumaan sa external circuit which generates electricity. This electricity is what powers the vehicle. After this process, the protons, electrons, and oxygen combine at the cathode to form water and heat as byproducts. So in simple terms, hydrogen is converted into electrical energy and the only emission is water, making fuel cells a clean and sustainable energy source. Next naman po natin ay ang schematic diagram ng hydrogen power plant. Sa larawang ito, makikita ang kabuuang proseso kung paano gumagana ang isang hydrogen power plant. Pinapakita nito na ang hydrogen gas ay dinadala sa pamamagitan ng truck o pipeline at iniimbak sa tangke. Kasabay nito ang may supply rin ng oxygen, and ang dalawang elementong ito ay pinapasok sa fuel cells kung saan nagkakaroon ng chemical reaction na lumilika ng kuryente. Ang kuryenteng ito ay dadaan sa isang DC-AC inverter upang maging angkop para sa paggamit. At saka ipapadala sa grid transformer bago makarating sa local na electric grid. Mapapansin din na may nilalabas na init at tubig bilang byproduct. Kaya't malinaw na isang malinis at sistematikong paraan ito ng paglikha ng enerhiya. Dito naman sa slide na ito ay binibigyang diin
kung bakit mahalagang pag-aralan at gamitin ang hydrogen power. Ayon dito, ang fuel cells ay mas efficient kumpara sa traditional na combustion engines dahil mas maraming enerhiya ang nalilika mula sa hydrogen kaysa sa gasolina. Isa pa sa pinakamahalagang punto ay ang pagiging environmental friendly nito. Tubig lamang ang inilalabas kaya walang carbon dioxide o pollution na nagdudulot ng smog at sakit. Dagdag pa rito, tahimik ang operasyon ng fuel cells dahil kakaunti lamang ang gumagalaw na bahagi. Kaya mas maayos at hindi maingay ang paggamit nito sa iba't ibang aplikasyon tulad ng sasakyan at planta ng kuryente. Next po ay makikita natin dito na ipinaliliwanag kung bakit hindi palaganap ang paggamit ng hydrogen power sa kasalukuyan. Una, karamihan ng hydrogen ngayon ay nagmumula sa methane sa pamamagitan ng stream reforming, isang prosesong mahal at naglalabas pa rin ng greenhouse gases. Pangalawa, ang alternatibong paraan na electrolysis ng tubig ay mas malinis ngunit napakamahal naman gawin. At panghuli, mataas ang gastos sa paggawa ng fuel cells dahil gumagamit ito ng platinum bilang mahalagang material. Bagamat may mga pananaliksik na sinasagawa upang mapababa ang gastos at makahanap ng mas murang alternatibo, nananatili pa ring hamon ang pagiging praktikal at abot kaya ng teknolohiyang ito para sa mas malawak na paggamit. Let's talk about hydrogen storage. Hydrogen is considered a clean fuel, but one of its biggest problems is that it is very difficult to store. Since hydrogen has low energy density by volume, it must be stored under very high pressure or in a special condition to be useful as a fuel. Because of this, industries need strong storage tanks, especially pipelines, and heavy-duty fueling system. These technologies are expensive and not yet widely available. Also, there is still no complete mainstream system for the storage and distribution of hydrogen, which make it less practical compared to other energy sources. Second one is hydrogen leakage. Hydrogen is the smallest and lightest element, so it can easily escape through tiny opening during production, storage, transport, and usage. This makes handling hydrogen more challenging. Leakage is not only a safety concern, but it can also have environmental effect. Some studies have suggested that if hydrogen leaks on a large scale, it may affect atmospheric chemistry and could indirectly contribute to ozone-related problems. The Long Ridge Energy Generation Project in Ohio is a first-of-its-kind power plant designed to transition from fossil fuel to clean energy. Located at a former industrial site, the 485 megawatts facility currently generates electricity using a blend of natural gas and 5% hydrogen. Over the next decade, the project aims to gradually increase this mix until the plant runs on 100% green hydrogen. Utilizing renewable energy and water electrolysis to create a completely carbon-free fuel source. This innovative approach provides a reliable blueprint for reducing industrial pollution while maintaining a steady power supply for a grid. The Siemens Energy has started construction on what is considered the world's largest green hydrogen power plant. This project is part of a unique baseload solar power plant designed to provide reliable and clean electricity. The facility is worth 170 million euro, will be built in a remote area of a French Guiana. Once completed, the plant is expected to generate 10 megawatts of power during the day and 3 megawatts at night, ensuring continuous energy supply even when sunlight is unavailable. This innovative project
combines several renewable technologies into one system. It includes a 16 megawatts electrolyzer that split water into hydrogen and oxygen, a 3 megawatts fuel cell, 55 megawatts of solar panel, and a battery storage system with 20 megawatts capacity and 38 megawatts hour of storage. This component works together to produce and store clean hydrogen energy, which can then be converted into electricity when needed. This development shown how hydrogen technology is become an important part of renewable energy solution. The Siemens Energy Project demonstrate how combining solar power, hydrogen production, and battery storage can provide stable, sustainable electricity